Doktor rin na gano'n? Yung ano? Sa sales? Ano nga po ulit sabi? So, huwag niyong sabihin sinabi namin hindi sila registered. Merong mga compounded kasi pag tayo na registered, merong hindi Registered. Hi, Pinkies! I'm Dr. Bennett. I'm Doc Eric. I'm Doc Brent. And we are BELL! Bagay. Ako lang yung nag-ano eh. Gusto mo yan. Okay, so may pag-uusapan tayo ngayon. Oo, mabilis lang. Oo, mabilis. Gusto ko yung mabilis ah. May bago daw product eh. Ano siya? Oral ang plastic oral yan. Gusto niyo to. Meron daw oral si Maglutide na bago. Ngayon, ang tanong nila, paano ba i-take? Gusto na nila ng oral, ayaw na nila ng tusok. Ayaw, takot na sila matusok kaya sinubulan. Oral na lang tayo. Gusto ba ang effectivity ng oral compared sa tusok? Di ba may first pass effect? More or less. Lessen. Tsaka tingin ko mas madalas mong kailangan inumin yan compared sa tusok na once a week lang, no? Ano ba yung mga patient na ayaw namang sumubo? Pero yung iba naman ayaw magpatusok. Ayun, yun ang problema. Gusto din. na lang sumusubo. So may mga options ka na. Diba? Yes. Pero di ba, wala namang oral na ano, Tirzepatide. Wala pa ata. Wala pa ako. Pero ang meron, Si Maglutide. Si Maglutide, meron. GLP-1. Ano nga ba nagiging function niya? Pagka in-inject mo siya, medyo babagal ang gastric emptying. Paano yun? Nilagay mo na sa bibig mo, nag-oral ka, paano kaya effect mo? Tingin ko may protocol para dyan eh, sa oral, di ba? Minsan, dinodoble nila yung dose, nagde-decrease or nag-i-increase sila ng dose, vice versa. Tingin ko. Pero for me, subcutaneous injection pa rin yung Tusok pa din. Tusok. Oo. At least once a week. Siguro- Nagkaroon kasi ako ng patient, nagme-metformin to. Mas pinili niya talaga mag-inject kasi once a week. Kasi minsan nakakalimutan niya uminom. Ako personally kasi kahit ako, umiinom ako ng vitamins, so nakakalimutan ko rin Kala ko maintenance eh. Malapit na tayo dyan. Para sa akin, yung injectable, as long as knowledgeable yung mag inject advice ko pa rin Oo sa naman. clinic pa rin para may Dapat doctor assisted pa rin. Doctor-guided Siyempre pa may rin. mga, alam mo naman ngayon, di ba, basta tusok na lang ng tusok, hindi na nagko-consulta sa mga doktor. Saka hindi, na ano nyo ba, nabalitaan nyo ba na may mga nag inject ng single-use pen? Di ba may protocol yun na dapat ilapat mo muna sa fat, tapos tusok may mo. proper Yes. na pag Anong nangyayari ata sa iba, natatanggal agad nila, hindi mo mababalik yung kasi naka-vacuum eh. Oh, yun na. kulang pag gano'n nangyayari, kulang na yung dose. So, hindi na rin effective yun. Kahit naman sa mga yung mga kumakalat sa mga online, mga injectables. Oh. Kung hindi ka rin marunong mag-inject, most likely, hindi rin magiging effective din kasi mali-mali yung, kunwari, isang site ka lang nag-i-inject for several Walang weeks. rotation. Oo. Ang nangyayari kasi yun yung lipodystrophy, di ba? Oo naman. Alam natin. Yung tumitigas, nawawala ng absorption ng gamot dahil same site lang siya. Masyado nabubugbog din yung area eh. So, yun yung mga dapat tandaan ng mga listeners natin. Yes. Tandaan nyo yun, yung mga pinagsabi namin Oo. Stay tuned lang dito. Pero meron pang isa, may bago daw na pen, yung maraming tusok. Ano naman tusok? Multi-dose. Okay. Ano bang advantages ng multi-dose? Unang-una ang magiging problem ko kung may bibili from outside, sterility. Kung paano mo siya i-store. Oo. And nalinis mo ba uli siya bago mo itusok. So that's one problem. Ayun ang problem pag mga multi-dose talaga. Kasi syempre, makakalimutan mo din yan eh. Unlike yung mga single shot talaga. Kasi alam mo nang tusok na lahat eh. Yun na yun eh. Tapos tapon na lang eh. Hindi yung buong agad. dose. Oo. So ikaw, kung tatanungin kita, ano mas prefer? Ako, depende. Ano ba gamit? Depende ang sabi. Secret? Well, ako, single dose pa rin ako. Single dose. Kahit na may asawa na ako, single Single dose dose. tayo. Yes. Bakit kaya pala sa asawa ko, ito lang yung single na gusto ko. Single dose. Yun lang. Yeah. Ayaw mo ng multi-dose. Delikado tayo sa multi. Pinagsabay-sabay mo, delikado yan. Oo. Ako, ayoko nung may risk of contamination pa rin. At sa tingin ko yung mga ibang patient dyan, nag-share din sila ng mga ng gamot, Oo. nung pen. Oh. So, risk for contamination, risk for infection. May mga diseases din na transmissible through Kasi may mga magtutropa. Uy, ma'am, di ko pa na Di ko pa i-inject yung isa. naubos. Inject mo na lang sa'yo. Tapos di mo alam Maganda kung yan, papayat na-store. ka. Kasi what if naiwan niya na ng 1 week Oo, sa, ayun. let's say, naiwan niya sa car na nainitan. So, nagkakaproblema kasi di ba may temperature lang yan. Oo. Para kung vaccine na between 2 to Oo. 8 degrees lang yan. Pero ngayon, yung tanong ko naman, anong mas okay? Kung pure form or compounded form? We're not saying peke siya. Ang problema ko sa mga compounded form, yung purity. Wala kang quality assurance sa purity ng mga nabibili nyo sa labas compared dun sa mga pure form.
Kasi yung pure form, sure ka na legit na pharmaceutical company Oo. compared sa compounded na sila yung nagmi-mix Oo. dito sa local. As far as I know, may mga ano pa yun certification ng company, mga GMP. Lahat may mga third party sila na Yes. Tsaka doon tayo sa pure form. Sino ba may gusto ng may kabit? Wow, Diba? baka talaga. Doon tayo sa original. Walang batch testing. Oo. Saka napansin ko nga sa mga compounded, parang mas malakas lang talaga yung side effect na binibigay. Compared sa pure form na halos wala akong nakikitang adverse reaction, kundi pumayat lang sila. Well, yung bottom line yun, yung safety pa rin ng mga consumers. Ang safety nyo, ang aming priority. Oo naman. Kaya pure form ang May ma-advise study yun. namin. May study yun. Go for pure, go for single. Go for mura. But ano ba mas mura? Mura pero di ko nasabihin. So yung mga mura na yan, tanong nila yung mga doktor nyo. Di ba? Sila yung mag-a-assist sa'yo eh. Sila yung mag-guide sa'yo. Pag nagbukas ka nga ngayon ng ng Lazada o Shopee, lumalabas yun. Dami nagkalat. Ang dami, sobra. Tapos magkano lang. Influencers, marami na, di ba? Pumayat Yeah. daw sila doon. Diyos ko. Eh, di naman dahil inject ka lang, pumapayat. Kaya kailangan pa rin guided yan. Yung Guided. proper diet. Meron akong isang na-encounter na tumaas ang liver marker. Nagsa-self-inject. Siya nga yung nagde-decide kung anong dose na dapat daw siya. Yan yung mga risk sa mga self-injection. Kasi iba parang 2.5 muna. Bigla sabi, parang wala namang Parang wala effect. Parang, sige, taasan mo na kasi okay naman eh. Hindi proper yung Hindi naman dosing. ako nasuka eh. Sabi ni Doc, susuka daw ako, wala naman. Naantay ko nga eh. Hindi, antayin mo yung side effect. Baka dumating, may problema ka. Ano ba yung mga proper ways? Ano ba yung mga tinatanong mo? If diabetic ba yung patient? History muna. History muna. History. And bakit ba gusto mo pa obese ka ba? Kasi iba, di naman obese pero gusto lang pumayat. May mga normal BMI na nagpapa-inject eh. Madaming ganun. Gusto mag-maintain ng weight. Di ba may Ano mga history ng, kunyari may history ng cancer pala. O hindi alam ng patient, hindi nasabi sa Thyroid doktor. carcinoma, O, iba. ganyan. Ako speaking, meron akong patient, meron thyroid history. Thyroid cancer, papillary. Hindi ako kampante. Sabi ko mag-exercise na lang din. Aside sa cancer, ano bang So marami pa, yung may Pregnancy. active na, yes, Lactating. pregnancy, Bawal yan. nag-breastfeed para nag-inject. Baka magulat ka, nagda-diet na rin yung anak ko. Gulat ka na, pumayat yung anak mo, di ba? Joke lang. Kailangan guided tayo lagi ng mga doktor. Ikaw Eric, nagpapa-workup ka? Ako, very detailed history muna. Titignan ko kung kailangan ng workup para to make sure lang na nasa safe side tayo. Meron bang mga incidents na nagkaroon ng allergic reaction? Sa kayo, in your Sa akin, practice? wala pa naman. Kasi we're using the pure form. Yes. Sa mga guys. naman, mga good results. Ikaw, Doc Bennett, sa Good mga patient, result. mga good results. Meron akong patient na hindi naman sa dinidiscredit natin si compounded, pero galing siya compounded. And still, in-start ko pa rin siya at the lowest dose. Mataas na siya sa compounded. Then, nung lumipat siya sa pure form, in-start ko rin siya ng lowest. Loading dose mo. Oo, and then now, after 6 weeks, nag-lose pa rin siya ng 7 kilograms. Ay, sobrang ganda. Very happy si patient. Kasi parang sabi niya, nag-plateau siya sa compounded and mataas ang side effect. So, nagbaka sakali, tinry, nakakita ng results, very happy. Sa akin, yung improvement ng fatty liver. Ay, Yung mga oo naman. times to elevated yung liver enzymes. Tapos after several months of tirzepatide use, na back to normal. Laking bagay kasi noon kasi kinokorek niya yung insulin resistance ng pasyente. So hindi masyado nag-store ng fat sa liver kapag sumusobra ka ng calorie intake. Pero ano pa rin yun, kailangan guided pa rin nga ng doktor. At the same time, yung lifestyle mo, kailangan Baguhin talaga. mas okay. Yung diet mo, yung choice of food mo. Pinaka nakatulong kasi yung nawawala yung food noise nila. Yung cravings nila, healthier food choices yung kinakain nila. Yes. Dahil yung mga important yan. yung mga positive results na na-experience ko sa tirzepatide. May mga nagme-maintenance na. Oo. Sobrang taas ng cholesterol. Cholesterol, Di diba? ba? Mga obese patients. Mga hirap magbuntis. Ayun, isa pa yes, yun. isa pa yun. Correct nila yung hormonal imbalance. Tsaka aminin man natin yung obesity talaga, ang daming kasamang sakit ng obesity. So kapag tinama natin yung obesity through use of tirzepatide, kasi hindi naman lahat kaya mag-diet and exercise, aminin na natin. Tsaka yung iba, di nila alam na yung obesities, disease na, considered as disease na siya. Kaya nga tayo may gantong podcast to Educate. educate them na there are still ways to help
may mga cases tayo na mga tinatawag yung mga rebound weight Rebound. gain. Diba parang basta maka-inject lang, okay, pumayat na ako, stop na. Stop na Maka-diet ako lang, dyan, di nakakain ganyan. no? Wala ding taper down, taper down. Hindi nagpapakonsulta sa doktor. Basta pumayat na ako, okay na to, stop na tayo, ganyan-ganyan. Kaya don't self-inject. Consult your doctor first. Look for brand. Look for Eric. Look for Bennett. Tsaka, Diyos ko, pagpapakonsulta ka na lang, tapos ito pa yung doktor mo, si Doc Eric, Diyos ko. Oh, sulit na sulit ang bayad, di ba? Grabe naman. Tignan mo naman. Di ako kasama sa bayad no, pag nagpapakonsult. Pero kasi tayong mga healthcare providers, ang pakialam natin sa pasyente ay yung kalusugan nila. Oh, So kapag nagpa-consult ka, wala kaming i-recommend na makakasama sa'yo. Pero yung mga negosyante online, syempre gusto lang nila makabenta. Walang proper And I think process. Wala Benta lang ding nila yan. history taking man lang kung sino nagbebenta. No? Basta inject lang, may paper, sabihin, Checklist lang. oo, na aspirate ka ng ganito, 0.2, tapos Yun nga eh. inject mo sa'yo. Gamitin niyo yung siyensya para mag-improve ang buhay niyo. Yes. Kasi mahirap na mga hearsay lang, subok-subok sa mga ganito. Saka anything naman i-inject mo sa'yo na more than the prescribed dose can be harmful. Yes. Hindi siya parang basta in-inject mo, okay na agad. Anything, di ba meron tayong tinatawag na lethal dose para sa overdose na delikado rin pag sumobra. Oo naman. Kaya nga di ba yung tirzepatide usually max 15 ka eh. Kaya kayo, sulitin nyo kami. Diyos ko, tagal na kami nag-aaral. Di mahin kayo pupunta sa amin. Hanggang ngayon Dito pa kami, inaantay lang namin kayo. Alam namin nahihiya kayo, di ba? Magpasama kayo sa doktor. I-assist kayo ng doktor. Huwag kayong mahiya, nandito lang kami. Hindi naman namin kayo anuin. Ano yun? So kayo bahala kung anong gusto nyo, kung oral ba, o tusok. Parang ang nakita ko dun sa oral is pagkatapos ka na magtusok and gusto mo na lang mag-maintain. Yes. Lagi kong sinasabi sa patient, ganito, pag nag-inject ka ng tirzepatide, makukontrol mo yung appetite mo. Pag nakontrol mo yung appetite mo, nagkakaroon ka ng habit. Pagka naman nakontrol mo yung habit mo, tapos nag-stop ka, wala namang rebound na mangyayari. Pero pag yung in-stop mo, tapos hindi ka sanay na, let's say, nagpa-fasting, Oo. tapos wala kang Hindi na self-control, talagang kakain at kakain Balik ka. ang cravings mo kasi. Yes. Oo. Oo. So kaya yun yung importance ng proper consultation. Yes. Isa pa, one of the complication din is pag sobrang bilis ng weight loss mo, pwede ka mag-develop ng gallstone. Nag-workout kayo. Oo naman. Meron akong few patient na pinaganon. Pag-check namin after 1 month na nag-i-inject ka na, ang una pang nag-lose sa kanila, lahat sila visceral fat. Mm. Kaya nakakatulong din sa mga fatty liver, mga ganyan. Oo. Nabuburn talaga nila yung part na yun. So yung titration ng tirzepatide, itanong nyo na lang sa amin, magpa-consult kayo. Oo. Tapos, yung rebound, punta rin uli kayo sa amin para mag-guide namin kayo. Oo. Kasi pag sinabi na namin ngayon, baka gawin mo na lang din, di ba? Oo. Magsa-self-inject ka, no? Sabi na eh. Kasi alam mo na eh. Ang So cute kailangan, nyo. di ba, alam mo naman yung mga dapat gawin nila, magpa-consulta talaga sila. Beb, ano na experience mo? Yun nga, nakorek yung liver profile. Tapos yung pinaka-gusto ko yung appetite. Balanced diet talaga. Oo naman. Gusto ko may form pa rin yung May form. katawan. Tingin nga, tingin. Oh, ang ang laki. laki. Grabe. Ang laki-laki. Less fat pero more muscle. So high Yes. protein yung kinakain ko. And nakatulong si tirzepatide kasi walang food noise, wala kang cravings. Oo. Parang it's more beneficial Ang than dami harm. niyang benefits. Yes. Oo. O ikaw naman, Beb. Tinigil ko eh. Tinigil mo ba? Tinigil ko eh kasi pag-inject ko kasi, yes, nakalusa. In 1 month nakalusa ko ng 7 kilos. Ang problem ko, lumuwag naman yung clothes ko. Sabi ko, yun, actually. hindi pa ako handa magpalit kaya tinigil ko eh. Dahil doon, napatunayan ko na yes, with siya. proper diet, exercise, and the help of your tirzepatide, marireach mo talaga yung goal mo. Sadyang napabilis lang yung sa akin kaya tinigil ko. Ikaw, Beb. Ikaw, Ako? Brent. Well, ako, tranayin ko lang naman yan kasi, alam mo naman, last year, nagpakasal ako. Siyempre, kailangan Uy, kasal ka na? Yun na nga. So, wala nang ano yan, Congrats, trust yan. congrats. Oh. Okay yung gamot, di ba? Thursday ako lang for 2 months. Single pen gamit ko, Single. Single pen. Okay. Nililinaw lang po. Nililinaw lang namin. Single pen. Ako nag-compound, di ako nag-multi-pen. So, single lang tayo. Parang Sige lang. kakalabas mo ng multipen na yun. Kakatanong ko lang kahapon eh. Yun na nga, kahit naman lumabas yun.
single pa rin yung Yeah. gusto ko. Oo. From 90 kilos, nag-lose ako ng 79, naging 79 na lang ako ngayon. Pero Wow. syempre, hindi lang yun dahil sa gamot. Nag-exercise ako 2 to 3 times a week, and also proper diet, may nagka-calorie deficit ako, and also high protein lagi. Partida pa yan, may 3 anak si Bev. Yes, oo. At nag-duty pa yan ng 24 hours sa hospital. Madaming binubuhay si Dev. Oo, yun. kaya napaka-busy niyan. Kahit busy ka, di ba, may paraan. Tulta ka lang, and nandito si Doc Bennett, Doc Eric, ako, tulungan namin kayo para ma-achieve nyo rin yung goal nyo. Kasi nga, marami na nagsasabi ngayon, New Year, New Me, di ba? Oo. So ano yung new you? So kailan pa yung New Me mo, di ba? Galing mo doon. So, Galing mo doon, ha? Yun na nga eh. O Bebang next question, may tanong sila eh. Ano yun? Paano ka daw nila marireach? Shoutout mo kasi ano. Shout out mo kung saan ka. So marami kaming mga clinic, di ba? So, yung mga contact numbers namin na Search nyo na lang sa social media. Sa Glowing Aesthetic sa Cavite, and also Doc Bennett. Yung sa akin, you can find me sa Queens, BGC, sa QC, at saka sa Simeon Specialty Clinic in Antipolo. Ay, ang dami, Beb, ha? Ako search nyo na lang ako sa social media. Ay, Pag ito. minessage nyo ako, magre-reply ako. Diyos ko, di mo na kailangan hanapin sa clinic, nasa Facebook na yan, nasa TikTok, kompleto na yan. Billboard na lang Package. ata kulang Oo. nito eh. Dahil yan sa tulong ng Tirzepatide, Yes. single pen. Galing mo talaga, babe. Ang lupit. So, nilinaw niya, single pen. So, yun nga, New Year, New Me, consult with us, the proper guided weight loss for you. Alam niyo yung doctor Hindi ko alam yun, secret eh. Uy, may gumagapang. O ano yun, ano yun? Nakita ko kasi lumabas yun nung November ata yun. Bag siya. Flash na lang po. So wala siya ngayon, so secret pa rin hanggang ngayon. At hindi niyo na siya malalaman. Abangan niyo na lang next episode, baka makita niyo kami secret. Pero shoutout sa Big Ventures, mga ganda yung mga promos nila. Yes. Advice ko sa other doctors that to get your product sa mga legit companies. Dapat yung di nagbebenta sa mga end users, dapat sa Yes. doctors lang. Kasi yung Doctors. gamot na yan, kailangan ng prescription. It's a controlled drug talaga. Main FDA before was for diabetes type 2. Meron din siyang off-label use for weight loss. Yes. Oh, And it's actually approved for weight loss, ah. Oh, no? Meron siya. Pinayagan talaga siya for weight loss. US FDA. US FDA, the one and the only. Saka doon kayo sa mga nagbebenta na bine-verify talaga kung doktor ka ba. Kasi may iba nagsasabi lang, self-proclaim na, doktor po ako, pwede po bumili, ganyan-ganyan. Daming ganyan, daming maraming ganyan. ganyan eh. Even if hingin mo ang credentials ng company, may ibibigay sa'yo eh. Ginagamit mo ba to? Ako, ginagamit ko to eh. Oh, ito. Kasi mura siya. FDA to ah. Yun. Pag Ang order importante. kayo dito, Kay FDA. magiging beb ka na rin. Di ba? Pink, ganun Oh. pa. Gusto mo talagang Ayun. pumunti, dito na tayo. Mga gluta natin is ano yan, mga antioxidant sa liver. Kaya kung may mga problema ka sa liver, Oh. it helps. Saka kung gusto mong targeted naman ng fat loss mo, we have this. So, meron tayong lemon bottle. For stubborn fats. Yes. Medyo may napapansin ka pa, may nakakapa ka pa, pwede pa to, targeted pa to. Maraming fake. Ayun nga lang. Sobrang Ayun nga daming lang. fake nito. Mga Shopee ata, di ba? Tama. Magkano? 2.5 ata? Sabi ko, ano kayo nilagay doon? Mountain Dew. Eh dapat sa Pink Venture pa rin. Doing Ventures, official distributor. Yo. Doctors lang ine-entertain talaga nila para umorder dun sa mga products. So guys, if na-enjoy nyo yung podcast namin at yung kwentuhan namin dito, abangan nyo ang susunod na episode. And marami pa kayong maabangan, marami pang mga kabebehan, mga usapan pa namin para sa inyo. Once again, I'm Dr. Bennett Simeon. I'm Dr. Eric Merioles. I'm Dr. Brand. We are Bev! Happy New Year, guys! New me, new you, new